kung paano mo na-conceptualize yung Oo. Loud at bakit Loud yung ginamit mo dun sa magazine na yun? Sige, noong 2006, naisip kong maglabas ng sariling magazine. Maliit lang na Hmm. magazine na kakaiba yung konsepto. Ngayon, umpisa muna natin dun sa pangalan na Loud. Kaya siya Loud kasi parang iniisip ko lang, ano ba yung maingay? Tinranslate ko lang yun, eh. Parang ano ba yung maingay or sa ngayon, trending, 'di ba yun yung word ngayon, anong Hmm. trending? So, ewan ko lang kung mga mga matatanda, yun pa rin yung, "Ano bang maingay ngayon?" 'Di ba? Hindi ko alam kung anong Kaya ayaw na nila ng generation maingay. generation Yung mga yon. matatanda ayaw na ng Pero maingay. dati kasi ano ba yung maingay Hmm. na ano, sa panahon na yon. So, nung 2006 naisip ko, ano ba yung maingay? Hmm. Hindi maingay na maingay yung tunog, kundi maingay siya dahil kapansin-pansin, parang interesting, parang ano ba yung maingay? So, yun yung Loud, kaya siya Loud Magazine. Hmm. So, noong 2006, pinublish ko, yung magazine na yun, ito yun, itong mga 'to. Ito yung first na issue, yan. Yan yung unang-unang issue namin. Lahat yan ako gumastos. Kasi wala pang sponsor, eh. Pero yun, 'pag binuksan mo yan, So ganyan yung siya. first issue wala pa yang mga sponsors? Wala, Guerrilla Wear, yung sarili Okay. kong brand noon. Hmm. Tsaka Smokies, kasi meron akong Smokies noon sa Robinsons Metro East. Tsaka yung UNICEF, Hmm. yan, yung Robinsons. Ganyan siya. So So paano mo siya sinimulan? From yung idea lang siya, paano mo siya sinimulan or yung concept po kasi noon, sa magazine na 'to, gusto ko yung mga writers banda rin. hmm, Kasi since banda rin tayo, hmm, so gusto ko yung mga writers lahat banda, tapos yung mga lahat nasa eksena. Kumbaga parang ang saya nun, eh, 'di ba? hmm, Kasi parang iba pa rin yun 'pag yung banda mag-i-interview sa kapwa banda. hmm. Parang feeling ko mas malalim yung kuwentuhan kasi banda Oo, sa kasi mas banda. makaka-relate sila dahil nandun Oo. sila sa eksena. Parehas sila ng lengguwahe. Oo. Um, Ngayon, 'di ba sa ibang mga magazines ang writers, Hmm, so yung writers, yung talagang professional na writers, hmm, maaaring iba yung hilig nila pero dahil trabaho nila yon mag-i-interview sila ng banda. So, hmm, siyempre definitely iba yung ano nun, iba rin yung tema, iba rin yung hmm, takbo, iba rin yung magiging takbo nung kanyang, article. Pero 'pag yung banda sumulat or nag-interview, nakipagkuwentuhan tungkol sa banda, yun yung gusto kong ma-capture, hmm, yung point of view ng banda sa banda. So, kaya hmm, ko ginawa yung Loud Magazine. So, karamihan, 'di karamihan, lahat ng mga writers dito sa Loud Magazine, naka 7 issues lang naman, eh, hmm. kasi napagod na ako, eh. Pero 'yun, lahat 'yun puro mga banda ang ano, ang mga, writers dito. Puwede mong Diyan pangalanan or sino-sino yung mga writers na si ano? si Senyor Joey Ayala, Wow, si, okey. um, Carl Roy, Hmm. Sa si 7 issues na yun, mm. patuloy na sila yung kasama sila sa mga Iba-iba, sumusunod? hindi sabay-sabay sa isang issue kasi ilan Okey. lang naman yung mapagkakasya mo, eh. Hmm, So, andito rin si Jugs ng Itchy Worms, okey. si Kabring ng, Datos Tribe, si Hank, Wow. ng dating Colorate Red, Hmm. sino pa ba? Joey Joey Dizon, okey. Dizon, Oo. si Mondo ng The Pinup Girls. Hmm, Tapos nice. ang nakakatuwa din nga, ang isang sobrang excited din ako 'pag nababasa ko, kasi Hmm, ako yung publisher, ako rin yung editor-in-chief. So, siyempre bago ilabas, binabasa ko yung mga articles nila. So, hmm, nakakatuwa yung 'pag nababasa ko yung ano, yung mga oo. CD reviews. Hmm, Kasi ang nagre-review dun din sa mga albums na kaka-release lang mm, is banda rin. Alam mo si hmm, Mondo, hmm, ire-review niya yung 'di ba? Si oo. Jugs ire-review niya yung bagong labas Okey. ng banda. So, banda rin yung nagre-review. Sa mga reviews nila, puro positive ba o naka-encounter ka ng ano, ng mga review na talagang naging ano, prangka sila na sinabi talaga nila kapag Si Joey Dizon, isa sa mga nagre-review. okey. Nung time na yun nasa pulp pa si Hmm, Joey Dizon, nasa pulp siya nun. Pero since noon pa talaga kilala ko si Joey Dizon na 'pag nag-review yan, talagang ano yan, kung black black talaga yan, kung white white yan. Oo, Walang nakuwento mo nga, 'di ba? walang ano Oo. yan, kung pangit-pangit talaga yan, kung maganda-maganda yan. So, Hmm, kaya yun, si Joey 'pag nag-review siya, yun talaga yun. 'Pag mm, pangit-pangit, 'pag mm, ano-ano. Tapos pero makikita mo yung iba, since banda rin yung nagre-review sa oo, kapwa banda,
siyempre nandun yung ano, eh, nandun yung respeto rin na siyempre hindi mo Oo. sasabihin na ganito, na kung hindi mo gusto siyempre hahanapin mo yung positive points tapos may Mm. rating yun, eh, parang 5 stars parang Hmm. gano'n. So Yung 7 issues na yan bale years ba yan na hindi, ginawa mo? 7 months lang yun. Kasi 7 one issue months. per month. Ang concept ko rin pala dito sa Loud Magazine, bawat issue so siyempre merong artist na nasa Ino-feature. cover. Oo. Halimbawa ito, yung first issue namin, Slapshot. Mm. Tapos, meron dito yung Sandwich. Tapos meron dito nag-double ano, second issue pa lang 'to, double agad. Six Cycle Hmm. Mind sa kabila, Session Road sa kabila. Back to back. Oo, back to back. Tapos ito, fifth issue, The Dawn. So, ang concept kasi din, bawat issue nilo-launch ng Mm. tugtugan. Hmm. Oh. 'Yun ang Saan concept saan niyo nito. nila-launch? Malaki bang Sa mga launch yun? bar gigs Ah, lang. okey, okey. Pero yung first issue ni-launch ng malaki 'to sa Hmm. Robinsons Metro East. Malaking Para tugtugan yun na 'to. yung pinaka-launch? Oo, ito na yung Oo. pinaka-launch. Hmm. Tumugtog din, Slapshot, Agaw Agimat, Six Mm. Cycle Mind. Hmm. 'Yun, nandito 'yan. Ayun, ang tumugtog, Slapshot, Agaw Agimat, Six Cycle Mind, Session Road, Cherry Cornflakes, Peanut Girls, Alamid, Itchy Worms. Hmm. August 11 to 2006 sa Robinsons Metro East sa Marcos Oo, hindi pa Highway. tayo magkakilala Hindi niyan. pa, hinahanap pa Pero lang kita. 2006 naman. Buti natagpuan mo ako, Oo naman, walang Diyo. walang Diyo. Kundi Ay hindi kundi sayang ang malungkot buhay ang mo. buhay ko. So yun, ibig sabihin 7 months siya. Bakit bakit wala ng 8, pang-8 na Kasi napagod na ako. ba't ano ba yung mga ginagawa mo bukod sa editor-in-chief ka, ano pa yung mga ginagawa mo? Halimbawa, Oh, na-print na. sobrang DIY nito kasi, Hmm. yung naghahanap ng mga sponsors ako. Yung Okey. nakikipag-meeting sa mga sponsors ako. Oh, Hmm. so yun pa lang mahirap na yun, sa Hmm. marketing. Kumbaga Hmm. sa iba may marketing team talaga sila, Hmm. may mga tao talaga na yun lang yung trabaho nila. So pero Hmm. dito since DIY siya, ako gumagawa nito. Tapos Okey. ako rin yung nag tumutulong, nagga-guide sa mga photographer, sa layout Hmm. artist na yung unang layout artist dito si Ellie, pinsan ko si Ellie Agabin. So kumbaga Hmm. pati photographer siya din. Oh, Kumbaga puro talaga? mga kamag-anak lang din ta's mga Oo. tulong-tulong lang. Tapos, ang pinakamahirap na ginagawa ko dito is 'pag halimbawa, meron ng issue, nagpi-print Hmm. ako halimbawa 1,000 pieces. Kung paano ko 'to i-distribute, alam mo ba kung gaano kadami ang 'yan, kita mo 'tong gaano kadami 'yan, lahat 'yan? Yung outlets, Patingin. 'yan yung mga outlets ng ng Loud Ang Magazine. dami. Kung gaano kadami 'yan, meron sa Makati, sa Ortigas, Paano San 'tong Juan, Bacolod Pasig, tsaka Alabang, Cebu? ayun pinapa-ship. Ah, okey. Tapos lahat 'yan ako ang nagde-deliver diyan. 'Yan talaga Oo. yung pinaka nakakasawa at nakakapagod. Makati, Mandaluyong, Ortigas, San Juan, Pasig, Market, Cebu City, Bacolod City, Glorieta, Park Square, The Podium, SM Mega Mall, Quezon City, Manila, Davao City. Wow, Tapos ang tingnan mo na dami lang nito. halimbawa, Glorieta, Park Square, ilang outlets Oo. 'yan? One, Oo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sa bawat lugar. Oo. 'Yan ang nakakapagod kasi ako din lahat nagdi-distribute niyan. So ganito nga ang ginagawa ko niyan. So meron na halimbawa Hmm. na-publish na, na-print na, 1,000 Hmm. copies sa isang issue. So ngayon, magpa-park ako halimbawa sa Mega Mall, papark ako sa Mega Mall. Tapos sa backpack ko, dala-dala ko 'to, ilang daang piraso. Siguro sabihin natin mga 300 pieces, mga gano'n. Halimbawa, Okey. sa backpack ko, ang bigat Hmm. niyan. Tapos lahat ng outlets na 'yan, isa-isahin ko 'yan. Kasi itong Loud Magazine, libre 'to, free magazine 'to, eh. So nilalagay ko lang ito sa mga bookstore, sa mga cafe, sa mga bar, sa mga music stores, iba-iba. Lahat 'yan inisa-isa kong kausap din lahat 'yan. Pumunta ako nung nagawa ko na yung unang issue, pinuntahan ko iba't ibang stores, "Puwede po ba akong mag-iwan ng magazine? Mm. Free magazine naman siya, wala naman kayong gagastusin diyan, iiwan ko lang siyang ganyan. Gagawa ko ng stand." So gano'n Mm. lang. So wala namang loss sa kanila 'yun, walang cost din sa kanila 'yun. Oo. So 'yun, okey naman. So habang tumatagal dumadami yung mga outlets talaga ng Loud Magazine. Tapos lahat 'yan pinupuntahan ko. Magpa-park na halimbawa ako sa Mega Mall, dala-dala ko yung sobrang bigat na ang daming issue. Mag-iiwan ako ng tigsa Hmm. 10 bawat outlet.
Tapos lilipat naman ako sa ibang lugar, magpa-park ako sa isang lugar tapos yun Hmm. ang nakakapagod, workout Hmm. yun, Oo. 'di ba? Kasi Habang habang tumatagal, pagaan ng pagaan kasi pabawas ng pabawas, pero yun ang nakakapagod dun. pero grabe yung passion mo 'no, tsaka yung commitment mo dito sa Loud kasi ano, eh, ilang episodes yun, yung first few episodes wala pang sponsor. So lahat 'yan naglabas ka ng Mm. ano, ng budget diyan, 'di ba? Oo, sarili kong Kasi free lang siya, eh. So sarili kong wala ka gastos, talagang ano, walang bumabalik sa'yo until passion talaga. oo, passion lang talaga, yun yung fulfillment dun, eh. Pero Alam ko until sa na pangatlo pa lang pumasok yung sponsor, eh. Kasi ito pangatlo. second issue ito. O kasi Alam kailangan ko mo yun, wala eh, pa, para eh. Ayan, oh, ma-sustain mo yung NU, ano, yung sponsor. iba pang mga issues, 'di ba? Dahil marami kang cost diyan, eh, sa Mm. ano pa lang, eh, sa Malaki. Yung printing pa lang nito oo, nasa mga printing. 15,000 ang gastos ko noon nung 2006. Kasi ano siya talaga, yung mismong printing press siya talaga na ano bang tawag dun, offset. So yun. Hmm. Dito sa fourth issue, alam ko dito na pumasok or sa third, kaya lang wala na akong kopya nung third. Alam ko sa third yata meron na pumasok na. Unang pumasok din na malaking malaking advertiser yung Red Horse, San Hmm. Miguel. Red So Horse, nakuha ko baka yun. oo, Yun, hello. oo, Back ka baka naman. naman. Alright. Ayun, So, ibig ko sabihin, itong ano, itong evolution ng, Loud Magazine, pag-usapan natin mamaya. Magpakilala muna tayo. Ako po pala si Wendy ng The Republicans at Agaw Wagimat. ako 'Di naman pa tayo si nagpapakilala, eh. Hi. ako naman si Renmy Nadella ng Agaw Agimat and the Republic Cats at At musikero musikero, at Bandang Bandang X. X. Ano pa bang ginagawa Kami natin? din yung, napapanood niyo at napapakinggan sa The Punk Connection sa Yun. Jam 88.3. Nung 2016 hanggang mag-pandemic. So So yun. medyo, nag-iba lang yung program nila, nag-reformat nung nagkaroon na ng pandemic. Pero kami, hindi kami tumigil. Nakikita niyo naman kami, active kami palagi sa banda, sa pag-organize ng mga events. At itong The Punk Connection, pagpapatuloy namin 'to, kung ano man yung sinimulan namin sa The Punk Connection through the evolution of Loud. Loud. Tapos makuwento So ko na rin kasi nabanggit mo na, yung The mm. Punk Connection kasi, so yun yung radio show namin dati sa Jam 88.3. Tuwing Mm. Sabado yun. Anong oras nga tayo nun? 3 5 to 7? hindi, nung una 3 PM to 5 PM Oo, tapos naging 5 PM to 7. 7 PM. Oo, 2 hours yun. Every Saturday yun. Hmm, So yun, dun marami kaming naging guests. Sobrang ano, sobrang saya. oo, Gusto kasi namin talaga nakikipag-usap sa mga interesting na mga tao. Si oo, Pepe Smith 'no, oo. meron tayong episode no'n, si Pepe Smith yung ano natin, guest natin. Meron din do'n si Alien 'no, si Brad Oo, si Pitt, Brad sobrang Pitt. saya no'n 'no? Memorable yung kay Pepe Smith din, rest in peace. Kasi ano, naalala ko yung sinabi niya nun na yun yung best interview niya. Oo, Kasi meron sobrang tayong nag-enjoy daw siya. hindi niya ine-expect na meron tayong yung mga memories niya na never Hindi na itanong sa natatanong kanya at dati, oo. never niya naikwento. Pero through that episode, naikwento niya kaya Mm, tuwang-tuwa siya. So, yun at saka galing si ano, si Brad Pitt at saka yung mga banda 'di ba na, oo, dami. yung Mga mga legends. legendary bands from the underground scene na i-guest natin Mm, at bukod dun, may live din tayo na na tattoo tugtugan. session Oh, tsaka o tugtugan. tugtugan na never nangyari Mm, sa ano, full band, na never nangyari sa ibang mga ano, radio shows, 'di ba? mm, So maraming unforgettable, mm. moments dun at saka memories dun. Kasama namin dun si Sir Al Di Malanta ng ano, Throw, Dead Ends, and Legend yun. oo, As We Defy. So kasama namin siya dun at ano, madami kaming ano dun, memories, magagandang memories. So hindi talaga namin inisip na masa-stop yun. At yun, Kaya passion din talaga yun kasi wala naman tayong sweldo oo, dun, 'di ba? oo. Pero Sobrang yung passion din yun, oo, 'di pero ba? fulfilling kasi yung nakakatulong ka sa mga Mm, banda, eh. Both dun sa mga legendary bands mm, at sa mga upcoming bands din. Kasi mm, ang dami ring mga ano, mga bagong banda na, um, napatugtog dun sa ano, mm. sa Tsaka meron tayong ano oo, dun, eh, ano, Underground Peak, 'di underground peak. ba? Isa din naman Oo. kasi yun sa talagang kaya nga na na na-design yung The Punk Connection
Kasi para maging, venue din siya kung saan makakapagpatugtog tayo ng mga bagong Oo, banda para na mapakinggan ng hindi na mas sila nakakarami. mahihirapan na alam mo Oo. yon na pahirapan mapatugtog sa radyo. Isipin mo FM radio yon, isa Hmm. sa top, FM stations 'di ba, Jam 88.3. Pero bagong banda puwedeng mapatugtog agad through Hmm. that show, yung Underground Peak 'di ba? Hmm. Bukod dun yung mga legendary bands din ng punk scene 'di ba? Na 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 introduce na mo sa mga na bagong oo. banda, 'di Napapatugtog ba? natin sa FM Oo. dun para marinig ng mga tao na Hmm. hindi naman normally nakakapakinig kasi hindi nila alam hanapin yung Hmm. yung yung mga music nila, eh, pero Hmm. nandun. Pero yun yung kumbaga parang kung meron mang legacy yung The Punk Connection, yun, eh, na napaka Oo. Tsaka marami tayong nami-meet na sobrang, hindi sila punk, pero nung napakinggan nila yung show, ang dami nilang mm, natututunan kasi meron mm, tayong mga trivia, eh, 'di ba? mm, So, yun, isa yun sa naging ano, interesting para sa mga nakikinig na kaya mm, inaabangan nila palagi yung The Punk Connection at mm, nai-introduce sila dun sa punk music, 'di ba, mm. na Kasi pero etong etong gagawin natin, yung evolution ng Loud Magazine mm, na podcast na rin, mas malawak na mm. kasi, Kasi open sa lahat ng ano, eh, lahat ng naalala mo dati, genre, eh. after na nung pandemic, 'di ba? Nung wala na tayo sa Jam 88.3 kasi nga nagpalit na ng management na ganyan, ta's Mm. wala na rin dun si Eric Perpetua na dating Hmm. station Ano bang manager sabi na ni kaibigan Eric ko. bago natin simulan 'tong The Punk Connection? Ano sa yung sabi niya na Oo, magkakaroon kayo ng mga haters ta's hindi ako oo, naniniwala. oo. Pero Ako alam ko na nagkatotoo. yon, pero hindi ko siguro mga 10% lang yun dahil 90% alam ko mas madaming matutuwa, 'di ba? Oo. Iyon, naalala mo nung after nga nung pandemic na, Hmm. tinry natin gawin TPC, The Punk Connection TV, 'di ba? TPC Hmm. TV. Hmm. Pero hindi siya talaga nag-materialize. Kasi may may kulang, eh, kaya Hmm. hindi siya naituloy. Hmm. Pero yun, pero nga dahil nga na-meet natin bigla Yung yung CDM, CDM. oo. Paano ba natin sila na-meet? Hindi, si Boris kasi matagal na natin siyang nakikita 'di ba sa Numinous pa lang. Hmm, Tapos yung part din siya nung maghihintay na na music music video video ng ng Agaw Agaw Gimat. Gimat. Pero yung pinaka-recent yung yung nag-pictorial yung, The The Republic Republic Cats, Cats. So nag-post ako 'di ba? So, may bagong studio si Boris so inoffer niya CDM doon. Pictures. So nung CDM Pictures. So habang nagkukuwentuhan kayo busy kami ng Cats, ng Republic Cats 'di ba? Hindi ko Mm, alam na yun na pala yung pinagkukuwentuhan niyo. nagbe-brainstorm na Oo, pala kami. nagbe-brainstorm na pala kayo ta's pag-uwi natin, yun yung sinabi mo na lang sa'kin na Mm, you found the missing piece. oo. So Kasi yun, for the yun yung longest time isipin mo TPC TV mm, 2022 pa yun, 'di ba? hmm, So parang may attempt talaga, may idea talaga na mm, gumawa ng podcast. Yun kasi yung evolution dapat, eh. hmm, Meron tayong radio show, ang evolution nun is maging podcast na siya hmm. kasi mas malawak. Kasi ang radio show, dun lang yun. Kung halimbawa Jam 88.3 hanggang kung saan man siya aabot. Ewan ko lang kung aabot siya hanggang Tarlac, Batangas. So Tarlac meron medyo siyang, na, 'di ba? hindi na gano'n Meron ka-clear. lang siyang limit. Hmm, Pero 'pag podcast kasi, sobrang lawak niyan. Buong mundo 'yan, eh. hmm, 'Di ba? Buong oo, mundo kasi nga online na siya, eh. hmm, So, sobrang lawak na niya. So, parang yun na yung parang natural na evolution talaga kung gusto mong mag-evolve. hmm, So, parang kaya lang, yun nga, sa tinry natin yung TPC TV, hindi siya nag-materialize. Naalala ko, gumagawa na ako dati ng mga teaser nun, eh. Pero hindi siya hmm, talaga, eh, natuloy, eh. Pero eto, biglang eto na. Kasi nga, meron lang talagang hinihintay. Sa lahat hmm. naman ng putahe, 'di ba? Sa lahat ng luto, meron talagang ingredients. So kung Kailangan may kumpleto, kulang ka eh. na ingredient, hindi yan magwo-work. Oo, Kung sobra ka rin sa ingredient, pangit din. oo, So kailangan sakto lang, eh. Pero yung sakto na yon, siyempre kailangan mag-stand din siya ng time. hmm, Hindi siya pupuwede na, "Oh, ngayon sakto siya." Akala mo sakto, hmm, pero hindi mo pa rin mapo-prove yan hangga't hindi yan matagal. Lagi mo siyang lulutuin na yun yung ingredients mo para masabi man, "Oh, yun na pala talaga yung perfect na ano." Pero sobrang thankful tayo kasi nung nakausap nga natin ulit si Boris ng CDM hmm, Pictures. Yun din pala yung gusto niyang mangyari, 'di ba? Parang gusto niya rin palang produce ng podcast at tayo naman din yung naging missing link niya. hmm, So, parang siya may missing link,
tayo may missing link siya. So Arrangement. pag pinasok mo yan, parang puzzle yan na naghahanap tayo Oo. ng missing link, 'di ba? So yun. So Hmm. hopefully tuloy-tuloy at Hmm. hopefully lumaki and yun. Basta excited lang tayo lahat, eh. Oo, Ang marami nakakatuwa, nagplano actually, 'yun sa brainstorming at mga meetings, marami na sobrang tayong oo, excited ang lahat. dami naming, ang dami niyong aabangan. Pero yung Oo, mga upcoming shows natin i magsisimula sa mga 90s oo. bands. Magsisimula sa mga tito, Oo, oo. kasi mas malawak yung experience ni Renmin dun sa 90s, eh. Siya Dahil naman sa 80s. siguro mid-80s, 'di ba? Ikaw Mid talaga. oo, 'wag mo naman 'Di ba masyadong early 80s? hindi, eh, baby pa ako nun, eh. Naks. Sige mga ano din, mga late 80s ganyan. Oo. Pero ikaw sa 90s Oh, kasi, umpisahan muna yun yung natin ano mo, sa'yo. eh, Ano ba yung mga napansin mo nung 80s? Kasi 80s 80s. ka, eh, so diyan tayo mag-umpisa. Hindi, siguro mga 85, 86. Banda ka Kukuwento ko na, lang dun 87, 'di ba? oo, pero kukuwento ko Nagba-basketball pa lang ako nun, yung banda ka na, eh. nagba-basketball ka nun? Oo, hindi pa ako nagbabanda nun, 'di ba? Varsity ka ba nga 'di ba varsity ka ba? Oo, track and field. Ah, Mabilis ako tumakbo, eh. pero sa basketball hindi? Hindi. Pero hindi ako varsity ng school, pero sa class, yung kumbaga parang yung ano ba tawag, intrams, intramurals, Mm. gano'n. Okey. So Oo, high nung school mga pa lang time ako, na abot ko 'yan na yung na ring, eh. nagba-basketball ka pa lang Banda ka hindi, na. hindi nasa elementary ako nun. Tapos mga 85, 86 'yan. Naalala ko meron akong schoolmate na Hmm, palaging napapatawag sa guidance kasi nanapak o hmm. ganyan. Mahilig sa ano, palaging na-i-involve sa mga ano, sa mga gulo. So, 'di ba yung girls aminin niyo 'di ba, medyo may plus kapag mga bad boy, eh. So, Sinong bad boy? naging naging interest sa parang ano, na-curious ako dun sa ano, sa schoolmate ko na yun, pangalan niya Edwin. Tapos minsan pumupunta diyan yung mga ano niya, yung mga katropa niya, mga naka-mohawk. Hmm, So na-curious na ako ta's until nagkaroon ng time na magkausap na kami, nagkausap kami, in-invite niya ako dun sa ano, may tribe sila, eh, woodsmen. Mga taga Sandejas 'yan, in-invite niya ako. So pagpunta ko dun, nandun kami sa bakanteng lote kung saan naganap yung mga ilang may tugtugan na naganap dun, eh, sa bakanteng lote. Yun naalala ko lang yung mga tribes dun, yung mga Madrats, Problem Child, Sad Army, tsaka yung WAPS. So yun yung kasi may sariling eksena rin yung Pasay, eh, sa mm. punks, 80s eh. ito, 80s yan basta 85, 86 yun natatandaan ko. Hmm. Tapos, Nasa Cebu pa ako nun. after nun nauso na yung ano, yung Satanista. Hmm, So yung mami ko, nag-alala no'n na baka kasi nga nagmo na rin ako no'n, eh. hmm. So nag-alala yung mami ko na Kasi hinihiwa mo yung ano mo, hindi, yun yung nilalagay mo sa ng ate ko, anarchy. oo. Bale ano, nag-alala mami ko, dinala ako dun sa bahay ng auntie ko, pinagbakasyon ako. Dun Hmm. sa Bakit nga? Bakit? Kasi kasi ano, eh, punk ka, hindi yung satanista daw. Satanista, yung parang Hmm. ang inaano nila kapag pangka, inano nila yung ano, Oo, parang oo nakita ko sa ni-label tabloid nila yun, as alam ko ano, meron pa ni-label nga, nila as mga satanista oo. raw. So nag-worry yung mami ko, yun nga dinala ko sa auntie ko tapos dun naman sa auntie ko na sobrang na-bore ako. Hindi ko pa alam yung tattoo nun. So nag-ano pa ako, yung Tinato gamit mo ko yung sarili mo? needle. Tinatuan ko ng anarchy tapos yung mga Barbie doll nung pinsan ko si Claire, ginugupitan ko, minuho ko lahat. So yun, ta's nung bumalik ako, yun na yun nagbanda na ako. Hindi nag-skate muna ako. Skateboard. Oo, nag-skateboard na tapos naging busy ako sa skateboarding tapos nagbanda May ako. grupo ka nun 'di ba sa skateboarding? Oo, Dogtown 'yun. Nung una hindi pa Dogtown, yung mga kasama ko mga taga Mandaluyong. Tapos after nun, kasi nabitin ako dahil yung mga taga Mandaluyong mga good boy, eh. Pagdating ng 8 PM uwian na ng bahay. Eh, ako gusto ko pa nun mag-ano, mag-practice. Gusto Hmm, ko ng mag-aral ng mga tricks. So, nalaman ko na yung malapit lang sa'min, kasi taga Dominga kami, malapit sa'min sa may Taal, yun yung Dogtown. So yun, hanggang madaling araw yung mga hardcore talaga yun, tsaka mga punk sila. Mga hardcore sa skateboarding yun, hanggang madaling araw yun nag-aano sila mm. sa cash and carry, sa Glorieta, sa quad. So dun ako sumama kasi ano, eh, mas nahasa ako.
hanggang 4:00 ng umaga. Gawa tayo ng Oo. episode tungkol sa Oo, skateboarding. dati ginawa natin 'yan sa Dapang Connection, 'di Dito ba? gawa tayo dito. So, 'yun after nun, ano na, 'yun na nagbanda na ako. Hmm, 1987 'yun yung unang-unang banda ko. Tapos ang pondo namin puro Descendants, punk na-cover na, ng puro punk. Descendants, oo. Ayun, tapos Una mong bahista nun si Dodong Cruz, 'di ba? Wala pang The Youth. oo. Hindi, una kong kabanda si Dodong, tsaka si Askal, yung si Emerson Montenegro ng Askal. So, yun yun. Si Pat ng Genital Grinder, ng Hatred, si Pat. 'Di ba Mm. na-meet mo na rin yun, si Pat? Mm. At ang drummer namin nun, si Hill, Resurrection. Pero hindi kami nakatugtog nun. Hindi kami nakatugtog nun dahil 'pag tuwing magkakaroon ng gig nawawala si Hill. Kaya yung pumalit sa kanya, si Monchit, hindi ko alam kung buhay pa yon. Tapos si Allen na, si Hmm. Allen Policarpio, yung taga Santa Clara na kaibigan din ni Alfie ng Half-Life After. So yun, dire-diretso lang hanggang sa 90s kasi mas active ako nung late 80s, eh. Mhm. Nung dumating na yung 90s, ah, ano na, eh, family life na, eh. Hmm. So, pero nakapag-record pa ako dun sa compilation album ng, um, Unang Hakbang. Hmm. Yun may 2 songs na, Winnie B. oo, 2 songs. Ang So yun pangalan yung mo nun Winnie 90s. B, 'di ba? Pero Winnie may B. 1989, may ano na ako nun, nag-record na ako nun sa Sa Woods, sa Woods. ano, yung Karapatang Pantaho album. 1989 yun. So yun yung pinaka-last bago ako nag-ano, nag-break muna nag Sa banda. oo, sa banda. So 1989 yung Karapatang Pantaho album. Tapos yun na yung 90s. 1992 dun na nag-record na rin ng ano, ng compilation album kasama yung dalawang songs dun sa akin. So Hmm. yun yung ikaw 'di ba 1994 ka? 92 sa Yano, tapos Oo, 93 Agaw 92. Agimat. So 92, drummer ka ng Yano. Yun yung una Tapos kong ilan banda. kayo nun? Ilan kayo sa Yano nun? Bale 4 talaga kami, pero hindi pa Yano yun, Nang. Nang pa yung pangalan nun. Nang. Kasi Puwede mo ba kuwento kung bakit naging 3 na lang kayo? pero sige puwede Ah, naman. Pero maganda yan 'pag kinuwentuhan guest natin si Eric Gancio ng Oo, Yano. sabagay. Kasi kami ni Sige. Eric Next nun, ano na si yun? Eric Gancio ng Yano, magkasama kami nun sa PETA. Kasi Mm, nagtateatro naman ako nung panahon na yun, mm, 91. Active ako sa teatro. Tapos, PETA MTTL, yung mm, Metropolitan Teen Theater League ng PETA. hmm, Tapos dun kami nagkakilala ni Eric Gancio. Ako yung artista nun sa isang isang show ng PETA. Siya yung, musical director tapos may dala siyang bongo kasi yun yung mm, sa buong bongo lang siya. Kasi dun kami nagkakuwentuhan tungkol sa banda tapos niyaya niya ako sumali sa banda niya. Yun yung Nang, hmm, NG. Tapos nagkaroon kami ng meeting sa UP Diliman. Do'n sa yung parang may mga ano bang tawag do'n sa mga tindahan do'n, yung mga shop do'n, nakalimutan ko yung pangalan ng lugar na 'yun, eh. Pero 'yun, do'n kami nag-meeting, do'n ko unang na-meet si Dong Abay at si Larry. Si So, 4 lang kami. Larry bassist, Hindi wala pa kaming designation nun, pero dapat okey. ako, gitarista dapat ako kasi nung Mhm, sa kuwentuhan namin ni Eric Gancio. Nung nagre-rehearse kami sa Raha Sulaiman, kasi meron mm, siyang gitara, ang ganda nung gitara niya, eh. Hollow na Yamaha yata yun, eh, black and white. Sabi ko, "Bay," kasi Bisaya din siya, sabi ko, "Ang ganda mm, ng gitara mo, ah." Sabi niya, "Oo, ganito." Ta's kinuwento niya yung history nun. Tapos sabi ko, "Nagigitara din ako, eh." Pero ang alam ko lang nun Knocking on Heaven's Door. hmm, Tapos sinabi ko lang na nagigitara ako. Tapos sabi niya, "Oo, ganyan." Tapos kuwento-kuwentuhan kami. Tapos sabi niya, "Sali ka sa gusto mo sumali sa banda ko?" Gano'n agad. Sabi ko, "Okey sige pupunta ka sa ganitong araw sa UP ganyan, 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 ganyan." Shopping shopping complex or shopping center ng okey. UP. Ta's dun ko na nakita si Larry tsaka si Dong. Eh, yun Nang pa kami nun. Tapos nung una gitara talaga din ako hanggang sa pang-ilang meeting na namin biglang sabi ni Eric, "Bay, since ikaw ang pinaka-may rhythm sa amin, ikaw na lang mag-drums." Sabi Hmm, ko, "Okey sige." So yun, so dun ako naging drummer. So okey, drummer na lang ako. okey. Tapos si Larry, "Larry ikaw ang bass." So dun pa lang din mag-aaral ng bass si Larry. Mm, Si Eric nagigitara na, tapos si mm, Dong kakanta. So yun yung unang pero nung una kasi balak namin kumuha ng bahista, ng keyboardista pa nga, eh.
Hanggang sa naging gano'n na lang na nag-assign na lang na, "Oh, ito na lang, ikaw na." So, do'n ako naging drummer. Pero nung Dahil naging kay Yano Eric. na siya, nandun ka pa nung pinalitan na yung Nang ng Yano? Oo, Okey. nung naging Yano, nung Oo. Nang kami tapos naging Yano na kami, Hmm. kasi ang ginagawa lang namin nun, sumusulat lang kami ng sumusulat ng kanta sa bahay ni Eric Gancio, Hmm. sa may Muñoz, na kung hindi ako nagkakamali sa may Muñoz yun. So, Hmm. after ng klase ko sa UST kasi nag-aaral pa ako nun sa UST, so after ng klase ko diretso na ako Mm. papunta, sakay ng jeep papunta sa bahay nila Eric Mm. Gancio. So yun, songwriting lang kami nun, wala kaming ginawa kundi mag-songwriting. Meron lang kami tigi-tigisang yellow pad. Tapos sulat ka lang ng sulat ng lyrics. Siyempre Mm. lyrics muna, 'di ba? So tula, parang gano'n. And then after nun, yun na, lalapatan na ng music ni Eric. Mm. Siya kasi yung gitarista. So 'yan, ganyan, ganyan. Tapos 'pag kung ano man yung mabuo namin sa araw na yon, yun ang ire-record namin na live sa ano lang, cassette tape. Eh, nung Mm. time na yun, 'di pa ako talaga marunong mag-drums kasi nga parang kaka-assign pa lang sa'kin na, "Oh, drummer Mm. ka." Hmm. Ang ginagamit kong drums nun, phone book. Hmm. Yung Yellow Pages, kung maalala nila, ewan ko lang, wala na yatang Yellow Pages ngayon. Ganyan kakapal na ano yun, na phone book na Yellow Pages. So yun, hahatiin ko yun sa dalawa, isang makapal, isang mas manipis. Meron ka ng bass drum, meron ka ng snare drum. Tugpak, tugpak, tugpak na Ikaw yun. lang naka-discover nun o talagang ginagawa na ng Hindi ko ibang nga alam iba ko rin? Kasi yung iba 'di ginagawa ba na rin parang ang yun. ginagawa nila 'pag wala silang drum set yung, mga galon, Oo, 'di ba? pero komplikado masyado yun, phone Oo. book lang, eh. Hindi ko maalala Mm. kung napanood ko yun or nakita ko yun Mm. or kung saan galing yun, hindi ko maalala, eh. Pero yun yung gamit ko, so Pero drumstick lang dala ko. nag-aral ka rin ng Oo, drum? after na nun, nung seryosohan na talaga, um, kumbaga kinausap nila Eric, nila Dong, si Noe Favila, yung drummer ng grupong Pendong. Hmm. Kasi lagi din ako nanonood sa kanila. So kinausap, nabigyan ako ng lessons, drum lessons. Hmm. So nakadalawang session lang ako sa kanya ta's hindi na siya nakaka-attend. So parang sarili na lang na lesson. So Hmm. yung unang araw namin, inintroduce lang ako sa drum set. Oh, ito yung snare, ito yung hi-hat, ito yung ganto, ito yung Hmm. ganyan. Puro ganun lang. Yung pangalawa, dun na ako pinapalo talaga ng tugs, pak, Mm. tug, tug, pak, tug, pak, tug, tug, pak. Puro ganun lang. After nun, hindi na siya Pero nakaka-attend ngayon kasi busy na. hindi natutugpak lang yung ano mo, Hindi, tugpak, tugtugpak pa rin ang May alam ko. nadagdag naman. Gano'n ang dinagdag ko. Pero yun, ang ginawa ko Oo. self-study na, nanood na lang ako ng nanood ng banda. Kasi since UST lang ako, tatawid lang ako Mm. sa may Rigs, 'di ba? So papanoorin ko yung grupong Pendong, yung The Jerks, yun ang mga Hmm. pinapanood ko nung panahon na yun, ng mga banda talaga. Pero talagang grupong Pendong talaga yung lagi kong pinapanood. Kasi nga Hmm. mahilig ako nun sa ethnic talaga, eh, ethnic, eh. Kumbaga Joey Ayala fan talaga ako nung panahon na yun nung Hmm. nag-umpisa ako Hmm. maging musikero. Joey Ayala talaga yung Yeah. naghubog sa akin na gamitin yung music kung meron kang gustong, isulong na revolusyon, gamitin mo Hmm. yung music. Joey Ayala at Patatag, Hmm. yun yung mga idol ko talaga. Hmm. So yun, kaya nung 90s, yun na yun. After naman sa'yo nung 80s, ako nung 90s, nag-umpisa yun na yun, 91, 92. Lagi akong Hmm. nanonood sa Merix no kasi nga tapat lang ng UST yun, eh. Hmm. Pero Hanggang nung, nawala ka dun sa papaano kang nab paano mong nabuo yung Agaw-Agimat from Yano? kasi nung time na yun, yung Yano, sobrang bilis na sumikat. Kasi nga, Oo. lalo na nung pumasok na sila Pocholo Concepcion, Hmm. tsaka si Arthur Pimentel, yung unang naging managers talaga ng Yano. Kasi mga writers yun sila, eh. So Mm. nung unang napansinan ng media, ng press, yung Yano, parang ang bilis, ang dami agad na interesado. So Oo. nakatugtog pa ako dun sa mga unang na Yano. Kaming tatlo na lang pala yung naging Yano kasi tinanggal nila si Larry kasi si Larry, nung nag-aano siya, naglo-law. Okey. So hindi siya nakakapag-ensayo talaga mag-bass. So Mm. parang nakukulangan na sila. So yun, isang malupit na kwento nga yun kung paano tinanggal Oo, pero pero mas maganda ikuwento 'pag yan ng, oo, 'pag nandito na si kasama Eric sila, pero ang oo. lupit nun. So hanggang sa naging tatlo na lang kaming Yano. Hmm. So yun, ta's may sumpaan pa nga kami sa tapat ng Merrick. Sabi namin, "Kahit anong mangyari, tayong tatlo ang Yano, susulong natin 'tong banda natin." Kasi nung time na yun, naghahanap lang kami nun na tutulong sa amin na magbibigay ng drum set para makapag-practice Hmm. kami. Yun lang yun. Hmm. Kung saan-saan na nagpunta, lumapit kami kay Gary Granada, kay Joey Ayala, sa Mowel Fan, kung saan-saan kami Hmm. nagpunta para
para mag-solicit ba, para makabili kami ng drum set na yung kahit yung sa ano lang, sa ano ba yun, yung sa may Santa Mesa, yung bilihan ng mga L yun eh. Lumanog? yun, yung mga yun Oo, yung mga oo, gano'n, oo. yung mga drum set lang na gano'n. Oo. Eh, wala talaga, eh, hindi talaga. So, ang nangyari nun biglang umingay na agad yung yano hanggang Mm. sa since hindi pa ako drummer talaga ta's wala namang bahista, so parang tumutugtog sila, may mga gigs na sila. Nung una kasama ako, percussion lang. Hmm. Tapos hanggang sa may naggi na sila na gitara lang tsaka kanta. Duo na lang. Kaso yun nga, parang may mga writers na sinulat duo. So Mm. parang nakilala na sila as duo, Hmm. tapos hanggang sa pinanindigan na nila na duo sila. Mm. So nung time na yun na yun hanggang sa na-sign na sila ng Alpha Records, tas may recording na Mm. sila, nag-usap kami ni Eric Mm. Gancho sa tapat ng ano yun, sa tapat ng Ateneo. Nasa bus kami nun, Mm. nakatayo kami, naalala ko pa. Sabi ko, "Bay, kailan tayo ano magiging Yano ulit?" 'Di ba? So sabi niya, "Baka malabo na kasi nakilala na kami as duo." Hmm. Okey. So nung nangyari nun, walang samaan ng loob. Oo, Parang ako kasi naman, hanggang ngayon naman 'di ba oo, magkaibigan pa rin magkaibigan kayo ni kami ni ano? Eric, Oo. oo. Nasa Davao base na Oo. siya. Tinuloy niya yung Yano dun. Hmm. Pero hindi sumama yung loob ko. Parang ano lang yun, senyales lang yun na kailangan ko na mag-move on, Hmm. 'di ba? So sila, nag-move on na sila. So kailangan ko na mag-move on sa sarili kong paa. Hmm. So nung time na yon kahit papaano tugpak-tugpak pa rin ang alam ko, pero Mm. kaya ko ng pumalo ng simple. So Mm. kaya naisipan ko, magtayo na ako ng sarili kong banda. So, paano mo tinayo? Napag-uusapan natin yung agaw-agimat kasi 90s yung tema natin at yung mga Mm. susunod nating episodes, Oo, mga eh, 90s at mga banda muna magkakaroon tayo kasi ng yun mga immediate 90s, nating oo, mundo, eh, 'di 'di ba? ba? So yun, kaya naisipin ko, tayo ko na yung agaw-agimat, yun na Mm. yun, 1993 na yun. So Oo. habang nagre-recording na yung Yano, Binubuo mo na binubuo yun, ko na yung oo. agaw-agimat, may Mm. konsepto na ako. Mm. Siyempre kaya nga yung konsepto rin ng agaw-agimat parang Yano din siya Oo. na pulitikal, socio-political yung lyrics, Hmm. 'di ba? So mga galit sa gobyerno, mga galit sa Hmm. korapsyon. So parang parang female version lang siya ng Yano. Hmm. Kasi nga dun ako galing, eh, yun lang naman ang alam ko, eh. Hmm. So, kaya natural naging gano'n. So, in-invite ko na yung mga kasama ko. Kinuha ko yung kapatid ko, si Lee Hmm. Nadela. Kinuha ko siyang bahista, pero hindi pa siya Si Lina Dela nagbe-bass, ng ng Slapshot, Slapshot. oo. So, hindi pa siya nagbe-bass nun. Mm. Gigitara-gitara lang din yun. Mga Mr. Big naman ang gusto niyang gitarahin Mm. nun. So, sabi ko, yun ang kukunin kong bahista. Paaralin na lang namin. Nag-lesson na lang siya kay Oni Badiang. Hmm. Yung bahista ni Joy Ayala at Bagong Lumad na naging bahista na rin ng Yano Hmm. later on. So, dun siya nag-aral. Tapos kinuha ko yung kasamahan ko sa UST, sa Varsitarian, Hmm. na para maggitara. Although nagigitara siya sa simbahan lang, hindi pa nga siya nakakahawak ng electric guitar at mga distortion. Pero Mm. sabi ko, kaibigan ko naman, sabi ko, sige, kunin kong gitarista to. Tapos kinuha ko yung vokalista, yung kasamahan ko naman sa PETA. Pero hindi sila Hindi magkakakilalang sila tatlo? magkakilala. Okey. So, ikaw talaga yung kumuha sa kanila para bumuo Oo, ewan ko nung nga kung bakit inaangkin nga nung first episode pa lang tayo. yun, Oo. akala ko Meron tayong ano diyan, mas mahaba yan. Oh, So yun, kaya nga nagtataka nga ako bakit oo. inaangkin na iba, eh. Parang Oo. sinasabi hindi raw Hayaan ako mo ang siya. nagbuo ng agaw-agimat. Fucking shit. Oo. Fuck you Hayaan kayo. mo basta bibigyan kita ng isang buong episode Isang buong episode para fuck abangan you niyo kayo. yun, Fuck you kayo. yung kasugatan ni Ito ang Renmin. totoong kwento. So, Ayun. So ayun, yun, so kinuha ko sila, ganyan. Tapos binuo ko na. Sabi ko, ito yung konsepto ng agaw-agimat. Okay silang lahat. Tapos day one, sabi ko, mm, basta ang gusto ko, nakapaa tayo. Galing sa utak ko yun. Ewan ko ba mm, bakit inaangkin na ngayon ng iba, eh. mm. Bakit ka ba bakit mo na naisip na nakapaa yung agaw-agimat? Kasi, para sa akin kasi, nung time na yun na yung konsepto ko talaga. Sabi ko, bilang artist, kung yung kinakanta mo speaks about truth, speaks about spiritual, socio-political, lahat ng truth na may kinalaman sa pag-aangat ng kamalayan, pagpapalaya sa tao, sa nakikinig. So para sa akin, yung ground na inaapakan natin, sacred. So Mm, parang yung mga nasa tribo, 'di ba, na pag meron silang ritual, mm. 'di ba, sa Nagpapaa mga sila. tribes, nagpapaa sila Tsaka sa habang mga worship, 'di sumasayaw. ba? Sa mga Oo, simbahan, 'di 'pag ba, sa mga nagwo-worship ka, ano, 'di ba, kailangang hubad ka oo, ng sign of ano, respect. kahit nga sa martial arts, eh, 'pag pumasok ka sa dojo, 'di ba, Mm, magbabow ka, tapos dapat walang tsinelas, 'di ba? oo. Kasi nga parang feeling natin lahat sacred ground yung inaapakan natin.
So naisip ko, since artist ako, musikero ako, yung ground na inaapakan ko habang tumutugtog ako, sacred yun. Kaya sabi ko sa kanila, ano, kaya gusto ko sana nakapaa tayo. Pinagdebatehan pa namin yun. Naalala ko doon sa maliit na kwarto namin sa bahay namin sa Cainta. Doon pa kami nag-discuss noon. Ayaw ni Lee, nung kapatid ko. Kasi syempre, bata pa si Lee noon eh. Tapos, bago yung mga Vans niya eh. Skater. Gusto niya syempre, naka-Vans siya eh. Di ba? So, hanggang sa nagdebate kami, nag-discuss kami. Sabi ko pa nga sa kanila, day 1. Hindi naman day 1. Siguro mga day 7. Pero sinabi ko pa nga sa kanila, ito tatandaan nyo. Ito, wala pang recording kami. Wala pa kami halos mga original songs. Di pa kami nakakapag-gig. Sabi ko sa kanila, pag ginawa natin ito na nakapaa tayo, darating ang panahon, makikilala tayo na tayo yung bandang nakapaa. Sinabi ko na sa kanila At yun nung ngayon nga, yan umpisa. na nga yung ano, di ba? Yan yung bandang nakapaa. At ngayon nga, di ba? Palagi nga chine-check kung nakapaa ako eh, di ba? Oh, Sa mga comments. Tapos meron pa nga ngayon, 'di ba? Alam nila yung kanta, hindi nila alam yung ano, tapos sasabihin, kami po yung bandang nakapa. Oo, yung nakapa. Doon nila naalala. So yung pagpapaa, idea mo talaga? Idea ko talaga Okay. yun. From day one sa akin, sa Mm. umpisa pa lang, idea ko na yun. Mm. Pero nung pinag-usapan namin, siguro day ilan na yon nung nag-discuss na Mm. kami sa mga bagay-bagay. Mm. Kaya nga yun, nililinaw ko lang din kasi kahit sa Agaw Agimat ngayon, sa bagong generation ng Agaw Agimat, ina-attribute nila na yung pagpapaa daw, sa Mm. dati daw na bokalista yon. Hindi siya ang nakaisip nun, ako ang nakaisip nun. Yun ang Oo. totoo. Pero ngayon naman, binigyan mo ng freedom yung ano eh, yung mga kabanda Oo, mo eh. Kung sino lang oo, yung yes. gustong Gusto mo pa. magpaa, di ba? Dati, yung Agaw Agimat, first generation, talagang required sila na nakapaa. Kaming 4 nun nakapaa actually. Hindi lang yung bokalista. Tapos sumunod na second generation, 3 kaming nakapaa. Tapos ngayon sa atin sa fourth generation, 2 tayong nakapaa. Mm. Pero yung pagpapaa po, hindi po 'yan konsepto nung dating bokalista. Ako po ang Okay, nakaisip so niyan. malinaw yan. Malinaw 'yan So, ha. yung ano, yung Parang may bukod, galit. bukod, Parang may galit 'yun ah. bukod dun sa pagbabanda, pareho tayo no nung 90s ano tayo, 'di ba? Nag-organize ng mga events ng mga noon kasi ang tawag pa namin concert eh. Kahit maliit na gig 'yan, ang tawag namin concert. Konsyerto, Oo, concert. no? Oo. So ngayon, ano yung pinaka-memorable na event or konsyerto nung 90s nung natinugtugan nyo? Pinaka-memorable, Mm. nako. Yung tumugtog kami sa hindi ko maalala kung saang bundok yun, dahil ang nag-invite sa amin, yung naging ano na siya, naging Secretary of Agriculture na siya later on. Nakalimutan ko. Mariano. Mariano Apel ang Mm. apelyido. Tapos nung time na yon parang nasa ano pa lang siya, nasa mga aktivista na grupo para sa magsasaka. Nakalimutan ko lang kung anong grupo yon. So syempre mga tibak-tibak, 'di ba, Mm. agaw-gimat. So in-invite kami kasi fiesta sa bundok. Nakalimutan ko kung anong bundok yon. Jeep Mm. nga lang yung sinakyan. Talagang ano, talagang tapos dumaan kami sa parang ano, sobrang dilim. Bago ka makarating dun sa bayan ko saan may piyesta, Mm. dadaan ka sa tulay na kawayan. Sobrang dilim. Tapos hindi mo nakikita yung babagsakan mo kung gaano kalalim yung bangin ba yun. Hindi ko alam kung bangin yun o ilog o kung dagat o ano yun. Basta sobrang dilim. Tapos kawayan, 2 kawayan na aapakan mo tsaka isang kawayan na mahaba na hahawakan mo. Mm. Tapos pag ganun namin, pag ganun, ano 'to parang may malambot. Ang Yak! putik. Tapos ganyan ka, siyempre hindi ka puwedeng bumitaw. Gano'n kami, hawak-hawak. Siyempre malalaglag ka, eh. Pagdating mo sa dulo, pag gano'n ko, putik, Yak! bak Nang na hindi ko alam kung tao 'yun o tao? kalabaw o kung Grabe! aso o ano. 'Yun yung memorable na Ba't hindi gig. mo alam? Di ba alam mo naman yung difference ng amoy nung... Madilim. Hindi, amoy Parehas eh. lang ang amoy ng mga ebak, eh. Iba-iba yun. Iba-iba yun. Na-analyze mo pa ba 'yun? Gusto mo kumuha tayo ng ano? Oo, malalaman mo yung kung Mag-episode. sa Gawa tayo ng tao. episode na gano'n, 'no, para mo malalaman Oo, sa amoy. aamoy mo, Yun no? na yun, taputik, halos hugas, tapos tugtog kami. Para lang Ah, makatugtog, matugtugan namin yung mga karamihan sa audience no mga magsasaka. Karamihan na mm. nasa bundok. So yun, tapos di pa nga kami binayaran nun, hanggang ngayon may utang pa sa Actually, amin. pag-uusapan natin yan, yung mga memorable na So yun, tugtugan with our guests. future
'di ba? guests and Yan yung ano, mga kuwento na oo. aabangan nila na hindi nila Oo. mababasa yan sa mga song hits. Nung time ng 90s naalala niyo song Hmm. hits pa. Hmm. Wala pa yung se-search mo, Oo. andiyan na lahat, 'di ba? Dati sa song hits talaga, eh. Mm. So yun, yun. Isa yun sa sobrang memorable yun kasi talagang hindi ko Sa'kin nung malimutan 90s yun. kasi, nung bumalik na ako nung 90s, nagpahinga nga ako 'di ba, ta's bumalik ako. Ang pinaka-ano dun yung event namin sa Palanan Sports Complex. Hmm. Na ikaw Fundraising yun, eh. nag-organize, Hindi ako yung ano, yung yung grupo grupo? namin. Mm. So, yun, grabe ang solid nun. Noon kasi 3 PM ang start ng ano, eh, or 4 PM ang start Mm. ng tugtugan. Hindi katulad ngayon pagabihan, Oo nga, eh. eh. Noon 3 PM puno na yung venue. Punk yan 'no, Makikita mo punk, punk yan oo. sa underground scene. Makikita mo, habang nasa kotse ka, naglalakad talaga yung mga punk. Kikilabutan ka kasi mga ano, mga nakamuhok talaga Mm. papunta dun sa gig, naglalakad sila. Ta's pagdating sa ano, sa event, sobrang dami ng tao. Biro mo ano yun, basketball court na Hmm. malaki sa Palanan Sports Complex. Ang daming tao na kami na yung sumuko, hindi na kami nagpapasok, ang dami pa sa labas. Mm. Parang 2 beses, 3 beses namin ano, ginawa yun. Pero palagi punong-puno. Part ka na nag-organize nun? Oo, Hmm. marami kami pero yun fundraising yun. Tapos after nun parang yung ano namin, yung nagli-lead sa'min nun na ano na rin kasi yung safety nga Mm. dahil sobrang ano, eh, sobrang dami. Baka mahirap na dahil tsaka ano, eh, residential yung nasa paligid nun. Mm. So ayun, naghanap na lang kami ng iba iba ding venue. Hmm. Kasi nung parang yung susunod na event Mm. namin dun parang hindi na pinayagan kasi nga Mm. sobrang laki nung ano, eh, nung Mm. audience. So Yung maganda nga yung nakukuwento mo yung mga experience na yan mm, kasi yan nga yung nag-inspire sa'kin nun kaya kaya naisipan ko yung The Punk Connection, 'di ba? Naalala mo yung kasi kinukuwento ko, lagi mo akong oo. kinukuwentuhan nun na Mm, gan'to, ganyan-ganyan sa bahay mm, nagkukuwento ka. So ako naman sobrang kasi hindi ko na yan na-experience, eh. Kasi nung time mm, namin sa Agaw-Agimat, nasa mainstream kasi kami. So umpisa pa lang talaga, maaga pa lang, wala pa kami isang taon na banda, kinuha na agad sinign na kami ng Alpha Records. hmm. Talagang major label agad. Eto na kontrata, ganyan-ganyan. Tapos so yun nga, nakikita ko nga yung mga posters na DIY na Oo, yung dinidikit yung na yung mga posters punk nun, na posters. nagdidikit kami ng mga poster nun. Ano yun, hindi colored yun, parang zip, Xerox lang, oo. photocopy lang. Mm. Ano namin, pinapa-photocopy namin. Tapos inaantay namin na gabi na, mga Mm. 12, madaling Mm. araw para wala ng tao. Puwede Tapos magdikit, gagawa kami ng gawgaw. oo. Yung Para sa yung eleksyon. sa isang timba, Mm. gawgaw, tapos gagano'n magdidikit na kami niyan, mga Mm. naka-bike lang kami, naalala ko 'yan. So gano'n kami yung kung paano namin i-promote yung ano nun, yung mga Wala pang gigs. Facebook, eh. Wala pa, puro gano'n lang, Yan nagdidikit yun, kami. isa sa mga poster na dinikit mo, nakita ko. Okey. Tapos nung nakita ko yun, sabi ko sa sarili ko, "Gusto kong tumugtog diyan." At gusto mo Agaw-agimat, makilala yung gusto kong makilala nagdikit yung niyan, magandang 'di ba? nagdikit niyan. Okey, kaya pala. So, 'di Tapos ba, be careful oo, what you siyempre wish inano ko for. na yun, finorsi ko na yung Kaya future. pala, okey. Ngayon ang nangyari nun, nung time na yun, kahit papaano kasikatan din ng Agaw-Agimat, sabi ko sa manager namin, "Gusto kong tumugtog sa ganyang gig." Hmm. Sabi ng manager namin, "Di tayo puwedeng tumugtog diyan, walang budget yan, eh." Oo, wala. So sabi ko, nalungkot Kahit na yung lang mga ako kasi gamit kaya dun kaya DIY lang hindi din. hindi kami nakatugtog talaga sa ganyan. Although Mm, gusto ko kasi nung time na yun wala akong pakialam diyan sa underground, mainstream. Hindi ko yan tinitingnan na underground, mainstream. Para sa'kin isa lang yan, eh, music. 'Pag mm, musikero ka, mm, isa lang ang tingin ko diyan, eh. Hindi mm, ko masyadong kinosify yan na ito underground, ito mainstream. Na mm, which was very parang sensitive nung time na yun, 'di ba? Na mm, napaka-big deal sa maraming mm, tao nung time na yun, yung pagiging underground mo at pagiging mm, mainstream mo. mm. Kahit naman sa US, kahit sa ibang bansa, 'di ba? 'Pag underground ka na medyo nagkaroon ka na ng bigger audience, ano ka na, sell out ka na, 'di ba? Big deal 'yan, eh. Malaking Isa rin usapin 'yan kasi pala sa yan. mga topics na i-di-discuss natin sa Oo, future, magge-guest tayo, pag-uusapan natin yung oo, underground, mainstream, mga mm. Pero ganyan-ganyan. speaking of yun nga, yung promoting yung mga Yu events, ngayon iba na, eh. Iba na Mas ngayon, eh, madali mas na ngayon, madali eh. na. Kaya yung Loud Magazine ngayon at saka yung podcast, mas madali na nating Mm. matutupad or mas madali na nating mapo-promote at matutulungan yung mga banda. Mapapakalat, Oo, oo. mapapakalat. Kaya nga siya tinatawag ko, hindi siya comeback, eh, Mm. evolution siya. Mm. Kasi from print, 'di ba?
Parang print, ngayon medyo malapit na maging obsolete yung print Mm. media, 'di ba? Sana hindi naman. Mm. Medyo alam mo 'yun, yung mga new generation hindi na sila nagbabasa masyado. So Hmm. gusto nila pinapanood na lang nila. So nag-e-evolve tayo. Ito na yung evolution ngayon ng Mm. Pero Loud masasabi mo Magazine, pa na naging na podcast. before nung magazine pa lang yung Loud, na meron siyang cultural impact sa ano, sa mga tao, for example sa music, Oo, sa fashion, yes. Definitely and dun sa meron. eksena mismo? Yes, definitely meron. Kasi 'pag pinag-usapan kasi natin yung culture, ano ba yung culture, 'di ba? Hmm. Kultura. Hmm. Ano ba yung kultura? M Maraming aspeto ng kultura, eh. Kumbaga ano yung ang kultura kasi ito yung nag-e-explain sa isang isang grupo ng mga tao. Halimbawa, puwede mo Hmm. sabihin 'yan, ano ba ang kultura ng mga Bisaya, ano ba ang kultura Hmm. ng mga Hmm. Ilocano. Kultura 'yan, eh. So meron silang mga ginagawa na parang innate lang sa kanila, 'di ba, na Hmm. unique sa grupo na ito. So, sa atin din may kultura din sa music, 'di ba? Music culture, 'di ba? Halimbawa, yung kaya sa pinanggalingan mo sa Hmm. underground Hmm. punk scene, may kultura kayo eh Hmm. na sacred din 'yan para sa inyo eh. Hmm. Kaya nga merong marami ding mga ano, 'di ba, yung mga purist na tinatawag eh, 'di ba? Hmm. So ibang ibang ano din 'yan, topic din 'yan. Pero may kultura ang punk, may kultura ang new wave, ang bawat genre may Hmm. kultura. 'Di ba yung reggae, may kultura din 'yan, yung ska may kultura. Oo, kasi So, kahit na magazine siya, sabihin natin nagbi-build yan ng community, eh. oo, yun talaga isa yun sa Oo. mga reason bakit ginawa ko rin yung Loud Magazine. Hmm. Kasi ang kultura naman na tina-target ko dito, yung music as a whole. Kaya nga lagi ako meron dito, one ano nakalagay lagi ko nilalagay dito, one happy rock community. Hmm. So lagi kong nilalagay ang linya na yan, one happy rock community. Parang Kasi guerrilla, 'di ba? Yung guerrilla din, eh, nag-set din yun ng ano, hmm, eh, ng kultura dun sa hmm. eksena niyo nun, eh, 'di ba? Oo, yung guerrilla wear naman na dati kong negosyo, negosyo ko pa rin naman hanggang ngayon pero medyo pahinga siya muna. Ano din yun, street ano clothing, iba-ibang ano naman, kultura din yun ng ano, streetwear. Paano mo pala sinimulan yung guerrilla wear niyo? Curious lang ako. Ya ya Papaano tsaka bakit guerrilla? Papaano mo siyang bukod dito sa ano, sa Loud, 'di ba kanina naikwento mo kung paano mo na-conceptualize yung Loud, paano mo mm. sinimulan. Yung guerrilla wear din kasi ano rin siya ng 90s, eh. Malaking part din siya nung 90s nung sa eksena niyo, Oo, 'di ba? nag-umpisa yung guerrilla wear 1999 na siya. Pero, lumakas yung guerrilla wear nung early 2000 na. Pero paano mo siya sinimulan? Papaanong Nung time kasi na yun, naumpisan ko 'to 1999. Kasi yung kapatid ko, yung bunso naming kapatid, mm. si Wawi, nasa langit na siya ngayon. Um, Hello, wow. Batang-bata pa lang siya nun. Mm. So kasi yung pamilya namin, pamilya kami ng mga aktivista talaga. Hmm. Mother side, father side, aktivista. Lalo na yung mga panahon ng martial law. Kumbaga sila yung mga nasa first quarter storm na tinatawag ng And nag-meet si martial law. mama tsaka si Si nanay and si papa sa rally. sa rally, oo. Oo, magandang kwento 'yan, i-guess natin 'yun. Tapos tingnan natin magtalo sila 'no, 'yun maganda 'yun. Nag-away sila 'no? 'Yan, tapos 'yun. So ibig sabihin kami, pinalaki kami sa gano'ng mentalidad, mga aktivista ganyan-ganyan. Mga laging nagtatanong, laging nagrereklamo, laging nagmamatiyag, laging naghahanap ng pagbabago, yung mga gano'n. Mm. So kaya nung bata pa lang yung kapatid ko na si Wawi, mahilig siyang mag-print ng mga shirt na mga may kinalaman sa pagiging aktivista, Oo. mga hammer and sickle, mga masot karit, 'di ba Mm. piniprint. Bata naman 'yun, kahit na suot-suot niya 'yun, hindi siya Mm. huhulihin ng pulis nun, Mm. although alam ko puwedeng hulihin kasi subbersibo 'yun. Pero siya Mm. kasi bata, so hinahayaan lang. So mahilig siya mag-print ng shirt. Hanggang sa nung malala na yung sakit niya, meron kasi siyang, brain Mm. cancer, yung highest form ng brain cancer. Yung last na days na lang niya, hindi na siya makagalaw nun, eh. Ano na siya, parang ano na siya, yung mata niya nanlabo na, so parang blind na siya, hindi na Mm. siya makagalaw, nasa kama na lang siya. Nasa Cebu kami nito. Tapos, binubulungan na lang namin kasi nga sabi yung hearing daw yung pinakahuling nagi-give up sa Oo, senses, 'di ba? So totoo yun. naririnig pa niya lahat. Mm. So sabi ko, "Wow, pagaling ka na." Sabi ko, Wawi, si Wow. Sabi ko, "Wow, pagaling ka na."
gawa tayong negosyo. Magpi-print tayo ng mga shirts na may yung mga paborito mo, mga sila Che Guevara, ganyan, maglalagay sila Mao Zedong, sila Stalin, sila Lenin, ganyan, mga icons. Sabi ko, pangalan ng business natin, Guerrilla Wear. Nung time na yun, binulong ko sa kanya yun, gumalaw siyang ganun. Talaga. Na-excite siya. Oo, Pero hindi na siya gumagalaw talaga eh. Pero binulong ko yun, sinabi ko, Guerrilla Wear, magpagaling ka na, ikaw magpiprint. mm. Kasi gumalaw siyang ganun. Tapos nung So, sinimulan mo mula yung noon, guerrilla wear, pinangako ko sa sarili ko kahit mm, itutuloy ko yung Guerrilla Wear. mm, Wala pa akong puhunan, wala akong lahat. mm. Wala akong kahit na anong business plan. Kaya mula noon, sinabi ko, kahit anong mangyari, itutuloy ko yung Guerrilla Wear na negosyo. So Ngayon pahinga lang yung Guerrilla nung Wear pero tinuloy mo tuloy ko siya, yun. naabutan ba ni Wawi yun Hindi or na, hindi nawala na na siya eh. naabot? Kasi a few days, Mm. split na siya, a few days. Oh, pero ngayon Tinutuloy ko pahinga lang. siya pero ano din, Parang loud din. oo, Bumubuelo lang oo, din yung bumubuelo Guerrilla lang din. Wear. Nakakatuwa nga kasi yung mga Mm, tinatagurian na mga OG ng streetwear, mm. kino-consider nila na yung Guerrilla Wear ang OG daw ng mga OG. Kaya Oo, nakakatuwa, nakakatuwa na oo. yun yung ano nila, yun yung Kaya tingin nila kasi daw mga fan 'pag sila marami dati pa ng Guerrilla talagang Wear. naniniwala, mahirap mag-give up, eh, 'di ba? Kaya nga Oo. tayo rin tuloy-tuloy dahil, marami pa rin ang naniniwala at maraming suporta, 'di ba? Mm. Kaya patuloy pa rin tayo sa ano, sa Mm. ano lang, pagtulong sa mga banda Mm. at sa Tsaka kasi yung ginagawa kasi natin mula noon pa hindi naman para sa sarili lang natin, eh. Kung oo, kung ang ginagawa natin para sa sarili akin 'to paniniwala ko 'to, ito sa sarili kong paniniwala. Kung ang ginagawa mo sa buhay pansarili mo lang, mas mm, mabilis kang mag-stop. mm, Bakit? Kasi una-una halimbawa 'pag na-disappoint na disappointed ka na sa efforts mo, sa sarili mo 'yun, eh. Kung mm. ano man yung goal mo, halimbawa gusto mong yumaman, gusto mong sumikat, gusto mong gan'to, Tas sa nag-fail ka. sarili mo lang nag-fail ka, tapos ka na, eh, 'di ba? Stop ka na, "Ay Mm, ano, nag-fail na mm, ako." hmm. Or kung ang goal mo kung nag-progress ka naman, kung nabiyayaan ka naman na nagawa mo siya, yung goal mo, puwede ka ring mag-stop. Kasi nagawa ko na, eh, nagawa ko na yung gusto kong gawin, eh, 'di ba? Stop na Mm, ako, okey na ako diyan, eh. Masaya mm. na ako, mayaman na ako, marami na akong ganito, Oo, ganyan. Pero kung yung goal mo hindi para sa sarili mo, yun yung feeling ko kahit na anong mangyari itutuloy-tuloy mo lang kasi hindi ka mauubusan, eh. Halimbawa failure, kung yung ginagawa mo para sa marami, nakakarami, halimbawa ito sa atin, mundo natin sa mga mm, banda, kung para sa banda, sa community ng mga banda, ng mga musikero, kung para sa kanila, mag-fail man tayo, tuloy-tuloy pa rin natin, effort lang ng effort, ng effort, ng effort hanggang maging successful 'yan. Hindi tayo magsa-stop kasi hindi naman para sa atin 'yun, eh, 'di ba? Ngayon kung mm, halimbawa maging successful tayo, hindi rin tayo lalong magsa-stop kasi hmm, andun na nga tayo, binigyan na tayo ng supreme creator natin ng pagkakataon na, "O yan, binigay ko sa inyo yung gusto niyong mangyari." O, hmm, 'di ba? Ngayon, naging successful tayo, kailangan natin magtuloy-tuloy. Bakit? Kasi hmm. para mas marami pa tayong matutulungan at mas marami pa tayong 'di ba? Alam mo 'yun? Oo, naalala ko nga Magagawa. yung nag-uusap tayo sa kotse nun, parang sa sobrang pagod natin kasi biro mo from Cavite to Manila na ano, Oo, every Saturday, gasolina, oh. 'di ba, toll, 'di ba? Tsaka hindi lang every Saturday din yun. Pag May sa mga may mga gigs, events, okey. oo. Tapos, sa prod naman talaga bihira kang ano diyan, eh, Kumita. kumita, eh. So, yun parang napaisip na tayo na ano, mag-give up. Pero naig pa rin sa'tin yung ano na may mga kasama tayo, eh, na Hmm. kasama natin dun kumbaga dun sa bangka, Hmm. kasama natin na kapag tayo nag-stop, halimbawa ikaw yung nagli-lead, 'di ba, ikaw yung nagpapatakbo nung bangka. So 'pag nag-stop ka, yung mga kasama mo, 'di ba, Hmm. madadamay din. Parang Hmm. kasi isa tayo sa mga venues nung mga bandang kasama natin, eh. Hmm. Kaya malaking bagay din sa kanila yung ginagawa natin at Hmm. kapag tayo nag-stop maapektuhan din sila, 'di ba? At 'yun Hmm. ayaw natin mangyari kasi kung tayo lang parang sobrang pagod na, Hmm. na gusto muna nating magpahinga pero hindi, eh. Parang pareho kasi tayo ng level nung ano, eh, Hmm. nung passion at Hmm. commitment, eh. Kaya hanggang ngayon dire-diretso pa rin tayo, 'di ba? So 'yun, kaya etong sa Loud Podcast, ano yung ine-expect na puwedeng ma-expect nung, mga tao, nung mga banda Hmm.
sa mga upcoming Oo. episodes Ang ano or ano nga yung oo, vision, ano yung goal natin dito sa oo. sa Loud? Sa Loud Podcast kasi ang pinaka just do it natin dito, amplified convo, 'di ba? Mm. Loud Podcast, amplified convo. Ibig sabihin, amplified conversation. Mm. Amplified ibig sabihin, mahina siya na pinalakas mo, kaya nga siya amplified. Mm. Kasi una, mahina siya. So puwedeng maliit lang siya Mm. na idea, ina-amplify mo, pinapalaki mo. Mahina lang siya na boses, nagiging sigaw, alam mo 'yun? So maliit lang siya na interest, nagiging sobrang interested na ang maraming tao. So 'yan basically ang parang essence ng magiging ng Loud Podcast, amplified convo. Kumbaga yung conversations na ina-amplify natin. Kumbaga makaka-expect sila ng sobrang interesting na mga guests and interesting conversations lagi. Kasi, tayong dalawa curious talaga tayo, eh. Oo. Kumbaga ako personally, ano talaga ako, learning ako lagi hanggang siguro mamatay na ako, learning pa rin ako ng learning, eh. Mm. Natututo pa rin ako ng natututo at nag-e-enjoy talaga ako matuto. Never never ako darating sa point na sasabihin ko na ang tali-talino ko na, ang dami ko ng alam. Alam ko na lahat 'yan. Hindi mangyayari 'yun hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan, ang pananaw ko sa sarili ko, learning pa rin ako ng learning. Kaya ito, magiging, venue natin sa mga amplified conversations through sa mga guests natin, marami tayong matututunan. Magge-guest tayo ng mga banda, Mm. magge-guest tayo ng mga visual artists, ng mga kolektor, ng mga pintor, lahat, lahat, lahat ng puwedeng ige-guest natin At basta nakaplano na lahat 'yan, 'di at ba? lahat 'yan Oo. meron na tayo. Mm. Nakahanda na yung buong team natin sa CDM Mm. Pictures. So, kumbaga reading-ready na Mm. tayo at ito pa lang ang umpisa. Oo. At, puwede silang mag-subscribe sa YouTube, Hmm, sa Facebook. yes. Sa YouTube naman, bagong-bago pa yung channel natin, Mm. Loud PH Podcast. Hanapin niyo yun, Hmm. Loud PH Podcast. Tapos sa Facebook naman, Loud PH. Yung buong mga episodes natin, doon natin ilalagay sa YouTube para mapanood ninyo. Hmm. Tapos magkakaroon din tayo siyempre sa Instagram at kung ano pa man, Apple Music soon, Spotify. So, pero lahat 'yan ikakalat natin para lahat ng mga magiging conversations natin Hmm. dito from now on, moving forward, lahat 'yan puwedeng pakinggan, puwedeng panoorin ng lahat ng tao na interested sa mga Mm. amplified conversations natin. Oo. At hopefully, makatulong din sa kanila kung 'di ba? Mm. Kasi gano'n lang din 'yun, tulungan lang din tayo, eh. Kumbaga kung meron din tayong maibabahagi at Oo, kaya makakatulong sa kanila 'yun personally, 'yun yung goal natin, ma-uplift mm, yung kanilang kamalayan, yung kanilang buhay at alam mo 'yun, tulungan lang naman, eh. tunay 'yan. At saka yung hinihingi namin ulit yung suporta niyo kung paano niyo kami sinuportahan nun sa Dapang Connection. So eto, sana suportahan niyo rin dahil sa pagsuporta na sa mga support na ibibigay niyo, ang kapalit nun, sumusuporta din sa lahat ng mga banda at mga Mm, musikero, mga artist na mm. tutulungan natin through this, Loud Magazine Podcast. and Podcast. So Ayun, 'yun, and kung eh, interesado kayo na ng mag-put up paggawa ng mga ng sarili podcast, nilang oo, podcast. 'yun, approach nyo lang or message nyo ang CDM, CDM Pictures, hanapin CDM niyo sa Pictures, Facebook, oo. CDM Pictures. Mm. Tapos meron silang website, Oo, kung kailangan cdmpictures.com. niyo ng mga creative services, 'yan, message nyo lang. Pictorial, video Mm. production, lahat kaya nilang Oo. gawin. Magkita tayo ulit sa next episode namin at hindi namin babanggitin kung sino yung, Oo, guests natin pero pero since taga Cavite tayo, ito home base natin, sige, 'yan yung pinaka-clue, oo, sila Cavite, sila ay mga banda ng na taga Cavite Cavite. na nandun na sa eksena mula pa nung Mm. 90s. So yun, So 'yan ang ano maraming natin. kuwento yan, mahabang Ayun, mahabang kuwento, kuwento oo. 'yan, Pero naku. eto marami na naman tayong matututunan dito, Oo, 'di ba? Kasi lalo hindi na 'pag naman lahat ng musikero. banda alam mo yung Oo, yung history, eh, 'di ba? sobrang tagal siguro Oo, mga 6 hours 'to, mga oo. Dun nga pala sa mga may suggestions or may mga comments or yung mga gusto nyo na i-guest natin na mga artist or or mga mga topics. oo, mga topics, puwede kayong mag-comment. Open naman kami para next
or sa mga future episodes natin, pwede natin ipasok yan. And also dun sa mga gustong makipag-collab sa amin or tumulong, sumuporta, message nyo lang kami sa Loud PH Sa Facebook. sa Facebook. Ayun. At gusto namin sanang Magpasalamat. magpasalamat muna. Oo, sa mga tao at sa mga kaibigan, sa lahat sa inyo dyan na nanood ng first Ayun. episode namin. At salamat sa CDM Pictures. Siyempre. Siyempre. At yung gustong magtuloy-tuloy pa yung gantong klaseng kwentuhan at usapan, simple lang po. I-subscribe nyo lang sa YouTube and then i-click nyo yung bell button para ma-alert kayo na mayroong bagong episode na lumabas yung Loud. Ano naman kaya pinagkukwentuhan ng mga to? Ano na So naman yun. kayo mga kabalbalan yan, di ba? Simple lang naman. Yun lang yung hinihingi po namin sa inyo para magtuloy-tuloy po kami sa paggawa ng gantong klaseng content at gantong At klaseng sisikapin talakayan. namin na every show talaga may something exciting para sa inyo. Ayun. Subscribe sa YouTube channel namin at sa Yes. Facebook na rin. And yun. At salamat at sinamahan nyo kami sa isang amplified conversation, amplified convo dito lang sa Loud.